Hello guys, hello Pisces, welcome dito sa aking channel. Kapalaran 888, welcome guys. Alamin natin ang money career, financial reading mo ngayong May. Pwede pa rin itong maka-resonate sa May, June. So, Pisces, alamin natin kung ano ang mensahe. Money career, financial reading. Okay. Okay, Pisces. Wow. So, kung makikita mo, meron ng 4 cards dito. Spirit guide, well-being, freedom, and then commitment. So, nakikita natin dito guys na for the month of May, siguro yung iba sa inyo dyan is nandito yung spiritual helpers mo, spirit guide, sinasabi na wag kang masyadong nakafocus sa yung pera. 'Di ba? Yung parang masyado kang workaholic, masyado kang nakafocus sa pag-accumulate ng maraming pera or ganito ganyan. Sinasabi ng baraha na kailangan mong magpahinga. So, if ever man na palagi kang busy, araw-araw kang nagtatrabaho, alam yun, wala ka ng oras para sa pagpapahinga, sinasabi sa'yo ng barahan na ngayong buwan ng Mayo, kailangan mong i-prioritize yung iyong sarili. Kasi, sinasabi ng barahan na hindi ka naman nila pababayaan sa kung ano man to na financial na issue na meron ka. And sinasabi ng baraha sa'yo dito na kung ano man tong commitment na meron ka, mapa-business, businessman yan, or any commitment sa usaping pera, huwag kang mag-alala kasi babalik yan sa'yo. Parang gano'n yung sinasabi. So, mayroon ditong Pisces na siguro nahihirapan silang mag-resign or tumigil sa pagtatrabaho kasi iniisip nila may commitment sila eh. May mga taong umaasa sa presensya nila, sa trabaho nila, or sa kung ano pa man. Sobra-sobra yung commitment mo. Committed ka doon sa ginagawa mo. Pero, sinasabi ng baraha sa'yo dito ng spiritual guides mo na relax ka lang kasi sila na yung bahala sa'yo. Okay? Yung mga commitments mo na yan is isi-settle yan ng iyong spiritual helpers. Wow. So, kung napapagod ka, bigyan mo ang sarili mo ng time makapagpahinga. If may negosyo ka, di ba? Pag may negosyo yung isang tao, iniisip mo yung customer mo na pupuntahan ka everyday. Sabi ng baraha sa'yo, hayaan mo na kasi gagawa ang universe ng paraan para manatili pa rin yung commitment mo sa kanila. Balance lang ang kailangan. Wow! Windfall of abundance. Ang galing. 'Di ba? So yun, ang sinasabi ng baraha sa'yo from your spiritual helpers, spiritual guide, isang increase ng abundance ang paparating in many different forms. Okay? Pwedeng yung iba ay unexpected. So, kailangan mong buksan ang iyong sarili and alamin mo na ang abundance nito is ibibigay ito sa iyo ng spiritual helpers and guides mo para sa iyong life purpose and kung ano talaga itong abundance na ito na darating sa iyo, kung ano man itong uulan na abundance and prosperity, ay deserve mo yan or nakatadhana talaga yan na makuha mo. So, ang windfall ng abundance natin, it's either pwede niyang suportahan ang iyong life purpose dito sa mundo, yung health mo, or yung mga plano mo. Diba? So, yun. So, comment down below if yung iba sa inyo dyan, masyadong nai-stress kasi nga, diba, nag-aalala kayo kasi may mga customer or ganito ganyan na naghihintay sa inyo. Yun na nga yung sinasabi ng barahan na huwag kang masyadong mag-alala.
Okay. So, yun. Nakikita ko siya dito, Pisces, na nandito yung Healer of the Ages. Balance siya. So, balance, wala ka namang masyadong problema sa usaping pera kasi mababalanse mo naman kung halimbawa kung magkano yung kinikita mo sa buwan-buwan, ganun pa rin yung darating sa'yo ngayong buwan ng Mayo. Okay? Balance din yung expenses, balance din yung sources ng income na papasok sa buhay mo. Okay? And yung mga pain and heartaches mo regarding money, kung halimbawa maraming may utang sa'yo, sinasabi ng barahan na pwedeng masettle mo siya sa buwan ng Mayo. So, yun, huwag kang masyadong mag-alala kasi malapit na maayos kung ano man ito na financial na problema mo sa usaping pera. And tingnan mo may balance dito, 'di ba? So, nasa 22 ka na. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na magiging balanse ang buwan na to para sa'yo. And etong 6 din na Healer of the Ages, may mga financial losses na posibleng ma-settle down or maayos ngayong buwan ng Mayo. Okay, ang galing, no? Wow, Pisces. Okay. Diba? Nine of Swords. Nakikita natin dito na hindi ka dapat nag-iisip. Kasi mayroong iba sa inyo dyan na yun, sa dami-dami ng commitment nyo sa usaping pera, hindi nyo na alam kung ano yung gagawin nyo. Diba? Tingnan mo. Like, kung halimbawa may negosyo ka, for example, yung negosyo mo is tungkol sa mga wedding accessories, restaurant, or kung ano pa man, yung may mga kliyente ka nang nakaset, 'di ba? So, pwedeng hindi mo magawa yung trabaho mo kasi yun na nga, pwedeng may kailangan kang ayusin na mas importante. And sinasabi ng baraha, huwag kang masyadong mag-alala, huwag kang masyadong mag-panic. Okay? King of Wands, sinasabi ng baraha sa'yo dito na may iba sa inyo ditong sobra-sobra yung focus sa trabaho. Sobra-sobra yung kagustuhan na makapagtrabaho, makapag-overtime, matapos yung trabaho, or magawa yung kung ano-anong obligation nila. Nakikita natin dito na yon, ang windfall na to ng pera is dahil siguro sa yung pinaplano mong trabaho, business, or yung expansion ng financial sources mo, resources, ay posibleng dumating na. Okay? So, nakikita rin natin dito na isa sa dahilan kung bakit hindi sila kampante ngayong May is, yun na nga, dahil iniisip nila na baka hindi nila magawa ng tama yung trabaho, umalis yung customer nila, or magalit yung boss nila, or ganito ganyan. So, comment down below, Pisces, if you're resonated. Meron ditong Pisces na magkakaroon ng empowerment. Tingnan mo naman, no? Bakit ka nag-aalala? Bakit ka mag-aalala eh? Sobrang ganda ng baraha mo, 'di ba? Sa trabaho, pwedeng yung dream job mo, dream career ay posibleng mapasayo. Yung stability, like yung empowerment, pwedeng magdagdag yung sweldo mo, ma-relocate ka, tumaas yung position sa trabaho, makuha mo yung financial money or lump sum na to na hinihintay mo, unexpected man siya or expected. Okay? So, meron tayo ditong isang decision making na kailangan na gawin. Siguro yung decision dito na if ever pagod ka sa trabaho sa linggong ito, or I mean sa buwan na to ng Mayo, magpahinga ka. Okay? Huwag mong isipin yung tawag dito, yun na nga, huwag mong isipin na may umaasa sa'yo na customer o ano pa man or katrabaho. So, this month ng May, bigyan mo yung sarili mo ng time para makapag-rest, makapag-rejuvenate, makapag-meditate, makapagpahinga. And nakikita natin dito na
posibleng isang decision making ng relocation or travel, or pwedeng moving on, or pwedeng yun, lilipat ka ng trabaho, lilipat ka ng lugar, kung ano pa man siya. Excitement. Nakikita natin dito na yung iba ay sobrang excited para sa paparating na travel, paparating na business opening, or recognition, rewards, awards, or kung man tong empowerment. King and Queen of Wands, nandito siya. So, sinasabi ng barahan na yung focus mo talaga sa buwan ng Mayo is yung maging stable, yung trabaho mo, or yung magampanan mo yung kung ano yung role mo sa trabaho. May mga offer ng new jobs dito, new contract, new beginning sa like business or mga branches or ano man to. So, comment down below if you're resonated. And ang maganda, yung mga financial losses mo, yung mga nawala sa yung pera from your past, ay posibleng ma-reclaim mo ulit. Or parang may babalik sa'yo. Like, may nanloko sa'yo financially. Pwedeng bumalik yung pera, or pwedeng yung nanloko sa'yo is bigla siyang kinarma, or kung ano pa man siya. Okay? So, yan guys ang nakikita natin. Maraming salamat and see you again. Bye!